Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Mayroon isang mapait na katotohanan na tila ayaw nating bigkasin ng malakas. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong mga kalamnan o muscles ay tahimik na nababawasan bawat taon at karamihan sa mga senior citizen ay hindi man lang ito napapansin hanggang sa dumating ang araw na nahihirapan na silang tumayo mula sa isang upuan o buhatin ang isang supot ng pinamili nang hindi nakakaramdam ng sakit. Ngayon heto ang mas malala. Maraming nakatatanda ang nag-aakala na ang pagpapalakas at pagpapalaki ng kalamnan ay para lamang sa mayayaman, sa mga laging nasa gym o sa mga kayang bumili ng mamahaling supplements at mga protein powder na nagkakahalaga ng libo-libo. Isa itong malaking kasinungalingan at dahil dito, isinasakripisyo mo ang iyong lakas, ang iyong balanse, at marahil pati na ang iyong kalayaan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo ito, kaya mong magpalaki ng kalamnan sa anumang edad kahit na nasa 80s ka na nang hindi gumagastos ng higit sa 170 kada araw. Sa katunayan, ang pinakamabibisang pagkain para sa pagpapalaki ng kalamnan para sa mga nakatatanda ay hindi matatagpuan sa mga magagarbong health store. Nakatago lamang ang mga ito sa budget aisle ng iyong suking grocery tahimik na naghihintay na mapansin mo. Kita nyo, pagkatapos ng edad 50, nagsisimula tayong mawalan ng humigit kumulang 1 hanggang 2% ng ating muscle mass bawat taon. Tila maliit lang pakinggan, ngunit pagsapit ng edad 80, ang ilang mga tao ay nawalan na ng mahigit 20% ng kanilang lakas. At habang nawawala ang iyong lakas, kasama nitong nawawala ang iyong kakayahang kumilos, ang iyong postura, ang iyong kumpiyansa, at sa huli, ang iyong kalayaan. Samantala, patuloy na tumataas ang presyo ng mga produktong mayaman sa protina. Mga mamahaling karne, protein powder, meal replacement, at mga espesyal na merienda. Mukha silang kahanga-hanga, ngunit hindi palaging ito ang tunay na kailangan ng iyong tumatandang katawan. Heto ang nakakagulat na katotohanang natuklasan ko pagkatapos ng maraming taon ng pagsasaliksik kung paano nananatiling malakas ang ilang mga senior hanggang sa kanilang edad na 80 habang ang iba ay mabilis na nanghihina. Wala ito sa kung gaano kalaki ang iyong ginagastos, nasa kung ano ang iyong pinipiling kainin. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa 7 napakaabot kayang pagkain na mayaman sa protina at suportado ng agham. Lahat ay mabibili sa halagang mas mababa sa wine bawat serving. Bawat isa ay pinili para sa kakayahan nitong magbigay ng tunay at magagamit na protina para sa mga tumatandang kalamnan, at ang ilan sa mga ito ay mas epektibo pa kaysa sa mga mamahaling produkto na sinasabi nilang kailangan mo. Kaya't magsimula tayo sa isa sa mga pinaka-hindi pinapansin at madalas maliitin na superfood na maaaring magbago sa iyong pananaw tungkol sa pagpapalaki ng kalamnan pagkatapos ng edad 70. 1. Sardinas, canned sardines. Magsimula tayo sa isa sa mga pinaka hindi gaanong pinahahalagahan ngunit napakamakapangyarihang pagkain na tahimik na nakaupo sa iyong pantry, ang dilatang sardinas. Karamihan sa mga tao ay umiiwas dito dahil sa amoy,
sa mga tinik o sa kaliitan nito. Ngunit kung ikaw ay higit sa ampon at seryoso sa pagpapalakas ng katawan nang hindi gumagastos ng malaki ang aba at maliit na isdang ito, ay nararapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa halagang humigit kumulang 7 bawat lata ang sardinas ay naglalaman ng 2 gramo ng complete protein, isang uri ng protina na direktang magagamit ng iyong katawan para muling buuin, ayusin at palakasin ang mga tumatandang kalamnan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa dami ng protina. Ang kalidad nito ang pinakamahalaga, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang sardinas ay nagbibigay ng lahat ng 9 na essential amino acids sa tamang proporsyon na nangangahulugang hindi na kailangang mag-aksaya ng enerhiya ang iyong mga kalamnan para buuin ang mga ito. Higit sa lahat, ang sardinas ay puno ng omega-3 fatty acids na nagsisilbing proteksyon laban sa tahimik na pamamaga o inflammation na unti-unting sumisira sa muscle tissue sa paglipas ng panahon. Maraming nakatatanda ang hindi nakakaalam na ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila nawawalan ng kalamnan kahit na sapat ang kanilang kinakaing protina. Ang talamak na low-grade inflammation ay namumuo sa katawan habang tayo ay tumatanda, lalo na kung kulang sa tamang sustansya ang ating diyeta para labanan ito. Ngunit ipinakita sa mga pag-aaral na ang mga senior na kumakain ng maliliit at matatabang isda tulad ng sardinas 2 beses sa isang linggo ay mas kaunti ang nawawalang kalamnan sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, ang lakas ng kanilang pagkuyom, grip strength at bilis ng paglalakad ay nananatiling mas matatag sa mas mahabang panahon. At heto pa ang isang bagay na maaaring hindi mo inaasahan: ang sardinas ay naglalaman ng malalambot at nakakaing mga tinik na nagbibigay ng calcium, isang mahalagang mineral para sa kalusugan ng buto na sumusuporta sa iyong mga kalamnan mula sa loob. Bihirang makahanap ng pagkain na ganito kayaman sa parehong protina para sa kalamnan at mineral para sa buto, lalo na sa napakababang halaga. Ang sakwani ng mind ang isa pang dahilan kung bakit namumukod-tangi ang sardinas ay ang kaginhawahan nito. Hindi na kailangang lutuin. Hindi kailangang ilagay sa ref. Mahaba ang shelf life. Maaari mo itong itabi sa iyong pantry sa loob ng ilang buwan. Kumuha ka lang ng isang lata kapag pagod ka o kapos sa oras at mapapakain mo pa rin ang iyong katawan ng mataas na kalidad na protina na sumusuporta sa iyong kalayaan. Kung hindi ka sanay sa lasa, huwag mag-alala. Maraming mga senior ang dahan-dahang nasasanay dito sa pamamagitan ng paghahalo ng sardinas sa kanin at kamatis, paghalo sa mga salad o pagsahog sa misua o pasta. Sa paglipas ng panahon, masasanay din ang iyong panlasa at magpapasalamat sa iyo ang iyong mga kalamnan. Ang isang lata lang bawat linggo ay nagbibigay na sa iyong katawan ng seryosong tulong sa paglaban sa pagkawala ng kalamnan na dulot ng edad. Pero paano kung gusto mo ng isang bagay na mas malinamnam, mas banayad ang lasa at kasing epektibo sa pagpapalakas? Kung gayon, kailangan mong tingnang mabuti ang susunod na pagkain sa ating listahan. 2. Cottage cheese. Ang cottage cheese ay maaaring mukhang makaluma
isang bagay na kinakain ng iyong mga magulang o lolo't lola, ngunit huwag mong hayaang lokohin ka ng pagiging simple nito. Pagdating sa abot kaya at mabisang protina para sa mga nakatatanda, ang cottage cheese ay isa sa mga pinakamatalinong pagkain na maaari mong itabi sa iyong ref. Sa halagang humigit kumulang 140 para sa isang 16 onsa na lalagyan, makakakuha ka ng halos 100 gramo ng protina. Katumbas iyon ng mas mababa sa bawat gramo mas mura kaysa sa halos anumang protein powder na mahahanap mo, at tiyak na mas epektibo pagdating sa pangmatagalang resulta para sa mga tumatandang katawan. Ang nagpap-espesyal sa cottage cheese ay hindi lamang ang dami ng protina nito, kundi ang uri nito. Mayaman ito sa casein protein na mabagal matunaw at nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng amino acids sa iyong mga kalamnan sa loob ng maraming oras pagkatapos kumain. Ang mabagal at patuloy na paglabas na ito ay nagiging kritikal habang tayo ay nagkakaedad. Dahil ang mga kalamnan ng nakatatanda ay hindi na tumutugon ng kasing bilis o kasing husay sa panandaliang bugso ng protina. Isipin mo ito na parang pagdidilig ng halaman ng dahan-dahan sa buong araw. Sa halip na ibuhos ang isang buong timba ng sabay-sabay, mas maraming nasisipsip ang iyong katawan, mas marami ang nagagamit, at mas kaunti ang nasasayang. Ito ay lalong mahalaga kung sinusubukan mong muling buuin o panatilihin ang kalamnan pagkatapos ng edad 60. Sa katunayan, ipinakita sa mga pag-aaral mula sa mga respetadong institusyon tulad ng McMaster University na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng casein protein, lalo na bago matulog, ay nakakaranas ng kapansin-pansing pagbuti sa parehong muscle mass at lakas kahit na hindi sila nagbubuhat ng mga pabigat. Ito ay dahil ang iyong katawan ay nag-aayos at nagre-regenerate ng muscle tissue ng pinakamahusay habang natutulog. At sinusuportahan ng cottage cheese ang prosesong iyon ng tahimik kahit habang ikaw ay nagpapahinga. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang cottage cheese ay puno rin ng calcium para sa iyong mga buto at vitamin D na kailangan ng iyong mga kalamnan para sa tamang paggana. At kapag pinili mo ang mga full-fat na uri, binibigyan mo rin ang iyong katawan ng malusog na taba na kailangan nito para ma-absorb ng maayos ang mga sustansyang iyon. Maraming mga senior ang nagkakamaling pumili ng mga low-fat o fat-free na bersyon, ngunit madalas na tinatanggal ng mga ito ang mismong mga sustansya na tumutulong sa iyong katawan na umunlad. Kaya paano mo ito kakainin? Walang katapusan ang mga pagpipilian. I-enjoy ito kasama ng mga prutas para sa isang natural na matamis na merienda. Ihalo ito sa mga smoothie para maging malapot at para sa dagdag na protina. Idagdag ito sa mga maaalat na putahe na may mga halamang gamot at tinadtad na gulay. Kung ang sardinas ay nag-aalok ng mabilis at handang kainin na lakas, ang cottage cheese ay nagbibigay sa iyo ng mabagal at tuloy-tuloy na suporta sa kalamnan, lalo na kapag kinain sa gabi. Magkasama, bumubuo sila ng isang matibay na pundasyon para sa pagbabalik ng kung ano ang maaaring kinuha ng panahon. Ngunit marami pa. Kung naghahanap ka ng isang plant-based mayaman sa fiber na pagkain na nagpapakain din sa iyong lakas
habang pinoprotektahan ang iyong enerhiya at panunaw, ang susunod na protina ay maaaring makagulat sa iyo. 3. Lentejas lentils. Dumako tayo sa isang maliit ngunit makapangyarihang butil na matagal nang hindi napapansin. Maaaring maliit sila, ngunit huwag mong hayaang lokohin ka ng kanilang sukat. Ang lentejas ay nagtataglay ng mas maraming kapangyarihan sa bawat kutsara kaysa sa inaakala ng karamihan, lalo na para sa mga nakatatanda na sinusubukang ibalik ang lakas sa limitadong badyet. Sa halagang 85 lamang, bawat kalahating kilo ng tuyong lentejas, makakakuha ka ng humigit kumulang 8 saganang serving ng pampalakas ng kalamnan. Iyan ay mas mababa sa PIBEN. Bawat serving isang napakahusay na halaga para sa kung ano ang ibinibigay nito. Ang isang tasa ng lutong lentejas ay nagbibigay ng mga 8 gramo ng protina. Ngunit ang nagpapabukod tangi sa kanila ay hindi lamang ang nilalaman nitong protina. Ito ay ang natatanging halo ng mga sustansya na iniaalok nito kasama nito. Ang lentejas ay puno ng fiber iron at B vitamins. Lahat ng ito ay nagtutulungan upang mapanatiling gumagana ang iyong mga kalamnan, matatag ang iyong enerhiya, at nakakabawi ang iyong katawan sa paraang nararapat. Ang iron o yero ay lalong kritikal para sa mga senior. Maaaring hindi mo mapansin kapag nagsimulang bumaba ang antas ng iyong iron, ngunit maaaring maramdaman mo ito sa iyong mga binti, kapag tumatayo ka sa iyong mga braso, kapag may inaabot ka, o sa iyong dibdib kapag umaakyat ka ng hagdan. Maraming nakatatanda ang dumaranas ng subclinical iron deficiency. Sila ay nakakaramdam ng panghihina at pagkapagod, at ipinapalagay na ito ay natural na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit kung minsan, ito ay isang tahimik na kakulangan sa nutrisyon na tinutulungang punan ng lentejas. Mas mainam pa, ang lentejas ay isa sa iilang protina mula sa halaman na mayaman sa leucine, isang amino acid, na may direktang papel sa pagsisimula ng muscle protein synthesis. Kailangan ng iyong katawan ang leucine upang buksan ang switch para sa paglaki ng kalamnan. Bagamat ang lentejas ay hindi naglalaman ng lahat ng essential amino acids, sa ganang sarili, nagiging complete protein ito kapag isinama sa mga butil tulad ng kanin o mga nuwes sa buong araw. Hindi mo kailangang kainin ang mga ito sa iisang pagkain basta't sa loob ng parehong 24 na oras at gagawin na ng iyong katawan ang iba. Natuklasan sa isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Nutrition na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng mga butil, kabilang ang lentejas, ay nagpanatili ng mas maraming muscle mass at nagpakita ng mas mahusay na pisikal na pagganap kumpara sa mga umaasa lamang sa mga protina mula sa hayop. Isang dahilan ay naglalaman ang lentejas ng mga anti-inflammatory plant compounds na tumutulong na bawasan ang uri ng low-level inflammation na tahimik na kumakain sa iyong lakas taon-taon. Ang nilalaman nitong fiber ay mayroon ding nakatagong papel sa iyong kakayahang magpalaki ng kalamnan. Ang isang malusog na bituka ay mahalaga para sa wastong pagsipsip ng sustansya, at ang lentejas na may mataas na fiber at prebiotic content ay tumutulong na pakainin ang mabubuting bakterya
sa iyong sistema ng panunaw na tinitiyak na mas maraming nasisipsip ang iyong katawan mula sa pagkaing iyong kinakain. Ang pinakamagandang bahagi, ang lentehas, ay napakadaling ihanda. Hindi kailangang ibabad, walang mahabang oras ng pagluluto. Sa loob ng mga 30 minuto, maaari mong gawing isang mainit at masustansyang ulam ang isang dakok ng tuyong lentehas. Ang pulang lentehas ay nagiging malambot at halos malapot, perpekto para sa mga sopas at curry. Ang berde at kayumangging lentehas ay nananatili sa kanilang hugis at mainam para sa mga salad o grain bowl. Maaari mong lagyan ng pampalasa tulad ng luyang dilaw bawang o luya upang mapalakas ang parehong lasa at kapangyarihang anti-inflammatory. Kaya kung naghahanap ka ng isang mapagkukunan ng protina na higit pa sa pagpapakain lamang sa iyong kalamnan, isa na nagbibigay enerhiya, nagpoprotekta at sumusuporta sa bawat bahagi ng iyong tumatandang katawan, ang lentehas ay nararapat na magkaroon ng permanenteng lugar sa iyong plato. Ngunit para sa ilang tao, ang mga protina mula sa halaman ay hindi palaging sapat. Kung naghahanap ka ng isang bagay na medyo mas malaman, isang bagay na maaari mong buksan sa loob ng ilang segundo at ihain ng malamig o mainit, kung gayon, ang susunod na opsyon ay maaaring maging paborito mo sa iyong pantry. 4. Tuna, canned tuna. Simple, pamilyar, abot kaya at nakakagulat na epektibo. Ang dilatang tuna ay maaaring hindi kaakit-akit pakinggan, ngunit para sa mga senior na nakatuon sa pagpapalaki ng kalamnan nang hindi nag-aaksaya ng pera, ito ay isa sa mga pinakamatalinong pagpipilian na maaari mong gawin. Sa halagang humigit kumulang 50 pwam bawat lata, makakakuha ka ng mga 22 gramo ng mataas na kalidad na protina bawat 3 onsa na serving. Iyan ay mas mababa sa 750 bawat gramo, mas mura kaysa sa karamihan ng mga protein powder at madalas na mas epektibo rin. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa presyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa ng tuna kapag nasa loob na ito ng iyong katawan. Ang tuna ay naglalaman ng lahat ng 9 na essential amino acids sa perpektong balanse para sa pagsuporta sa paglaki ng kalamnan. At ang lean protein content nito ay ginagawa itong lalong mahalaga para sa mga nakatatanda. Habang tayo ay nagkakaedad, ang labis na taba sa katawan ay maaaring makagambala sa paggana ng hormon, magpataas ng pamamaga at gawing mas mahirap para sa mga kalamnan na mag-regenerate. Ang tuna ay nagbibigay sa iyo ng malinis na protina nang walang dagdag na pasanin ng sobrang kaloriya o mga nakatagong asukal. Mas kahanga-hanga pa ay kung gaano kadaling maabsorb ng iyong katawan ang protina sa tuna. Isang pag-aaral mula sa University of Arkansas ang nagpakita na ang mga nakatatanda ay mas epektibong nakaka-absorb ng protina mula sa isda tulad ng tuna kumpara sa maraming iba pang mapagkukunan. Sa ilang mga kaso, higit sa 90% ng protina ang nasipsip at ginamit, isang bagay na nagiging lalong mahalaga habang bumabagal ang panunaw sa pagtanda. Ang antas ng kahusayan na ito
ay kritikal kapag ang iyong sistema ng panunaw ay hindi na tulad ng dati. Kailangan mong gawing sulit ang bawat gramo ng protina at ginagawang madali iyon ng tuna. Panalo rin ito sa aspeto ng kaginhawahan. Walang pagluluto, walang espesyal na paghahanda. Buksan lang ang lata at handa na ang iyong pagkain. Kung ikaw man ay nakakaranas ng pagkapagod, may limitadong access sa kusina o gusto lang ng isang bagay na mabilis at masustansya, ang tuna ay akma sa pangangailangan. Maaari mo itong kainin nang direkta ihalo sa isang salad, gumawa ng mabilis na tuna patties na may itlog at breadcrumbs o isama sa mga biskwit at tinadtad na gulay para sa isang buong pagkain sa loob ng ilang minuto. Nag-aalala tungkol sa mercury. Ito ay isang karaniwang alalahanin, ngunit hindi dahilan upang iwasan ang tuna ng tuluyan. Ayon sa mga alituntunin ng FDA, ang mga matatanda, kabilang ang mga senior, ay ligtas na makakakonsumo ng hanggang 2 sa mga 340 gramo ng isdang mababa sa mercury tulad ng canned light tuna bawat linggo. Nagbibigay daan ito para sa ilang pagkain na abot kaya at pampalakas ng kalamnan ng ligtas at may kumpiyansa. At kung gusto mong panatilihing kapanapanabik ang iyong mga pagkain, maaari mong isalitan ang tuna sa iba pang dilatang isda tulad ng salmon o sardinas. Ito ay hindi lamang nagdaragdag ng iba't ibang uri, kundi tinitiyak din ang mas malawak na hanay ng mga sustansya at iniiwasan ang pagsawa sa pagkain ng parehong pagkain araw-araw. Ang dilatang tuna ay madalas na hindi pinapansin pabor sa mas magagarbo at mas mamahaling mga opsyon. Ngunit para sa mga senior na nauunawaan ang halaga ng pagiging pare-pareho, pagiging simple at kalidad ng nutrisyon, ang tuna ay isang tahimik na kampeon. Sa isang lata, pinapakain mo ang iyong katawan ng eksakto kung ano ang kailangan nito ng walang abala, walang sayang, at walang pagkaantala. Ngayon, kung naghahanap ka ng isang bagay na mas kumpleto pa, isang bagay na pinagsasama ang protina para sa kalamnan at mahahalagang sustansya para sa iyong utak at buto, kung gayon ang susunod ay maaaring makagulat sa iyo. Ito ay maliit bilog at nasa loob ng isang balat at maaaring baguhin nito ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa lakas magpakailanman. 5. Itlog eggs. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pagkain na napakakaraniwan kaya't hindi ito pinapansin ng karamihan, ang abang itlog. Ngunit kung ikaw ay higit sa isenti at sinusubukang ibalik ang nawalang lakas, ang maliit na powerhouse na ito na nakabalot sa balat ay maaaring ang pinakakumpleto at pinakamahusay na protina na mailalagay mo sa iyong plato. Sa halagang humigit kumulang 120 kada dosena, ang bawat itlog ay naghahatid ng halos 6 na gramo ng complete protein sa halagang pies lamang. Iyon pa lang ay ginagawa na itong isa sa mga pinaka-cost-effective na mapagkukunan ng nutrisyon na magagamit ngayon. Ngunit hindi lamang ang presyo ang mahalaga. Ang tunay na nagpapabukod tangi sa mga itlog ay ang paraan kung paano ito magagamit ng iyong katawan. Ang mga itlog ay may pinakamataas na biological value sa anumang buong pagkain na nangangahulugang
Halos bawat gramo ng protina na iniaalok nito ay kayang i-absorb at gamitin ng iyong katawan. Ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda na ang panunaw ay maaaring hindi na kasing episyente ng dati. Kapag kumain ka ng itlog, halos walang nasasayang at para sa mga tumatandang kalamnan, iyon ay isang game changer. Ngunit heto ang bahagi na marami pa ring nagkakamali. Ang pula ng itlog yolk ay mahalaga. Sa katunayan, ito ay esensyal. Kalahati ng protina sa isang itlog ay matatagpuan sa pula, hindi pa banggitin ang mga kritikal na sustansya tulad ng choline, vitamin D at malusog na taba. Ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan upang mapalakas ang paggana ng utak, suportahan ang balanse ng hormon at mapahusay ang pagsipsip ng protina sa puti ng itlog. Hindi ito haka-haka lamang. Isang pag-aaral mula sa University of Illinois ang natuklasan na ang mga nakatatanda na kumain ng buong itlog pagkatapos mag-ehersisyo ay nagtayo ng mas maraming kalamnan kaysa sa mga kumonsumo lamang ng puti ng itlog kahit na pareho ang kabuuang dami ng protina. Ang kombinasyon ng mga sustansya sa pula at puti ay lumikha ng isang malakas na synergy na hindi nangyari sa puti ng itlog lamang. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senior. Ang iyong mga kalamnan ay hindi na kasing bilis tumugon sa mga senyales ng protina tulad noong ikaw ay bata pa. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pagkaing mayaman sa sustansya tulad ng mga itlog ay gumaganap ng napakahalagang papel. Binibigyan nila ang iyong katawan ng buong nutritional package na kailangan upang malampasan ang anabolic resistance at pasiglahin ang tunay na paglaki ng kalamnan. At huwag nating kalimutan ang vitamin D. Ang mga senior na may mababang antas ng vitamin D ay madalas na nahihirapan sa panghihina ng kalamnan at mas mabagal na reflexes. Ang mga itlog ay natural na naglalaman ng mahalagang sustansyang ito. At dahil ito ay nakapaloob kasama ng taba sa pula, mas madali itong ma-absorb ng iyong katawan kaysa sa mula sa isang tableta o pulbos. Higit pa sa nutrisyon panalo, ang mga itlog sa lahat ng aspeto. Mabilis silang lutuin, madaling tunawin, at walang katapusang maraming gamit. Scramble na may mga gulay sa umaga nilaga, para sa isang merienda sa tanghali, poached sa ibabaw ng tinapay, o ginawang omelette na may spinach at keso. Walang maling paraan upang ihanda ang mga ito, at hindi mo kailangang kumain ng marami. 2 itlog lamang sa isang araw ay maaaring magbigay sa iyong mga kalamnan ng gatong na kailangan nito para mag-ayos, lumakas at gumana ng mas mahusay nang hindi binibigatan ang iyong panunaw o ang iyong budget sa grocery. Noong nakaraan, sinabihan ang ilang mga senior na iwasan ang mga itlog dahil sa alalahanin sa kolesterol. Ngunit sa kalakhan, pinabulaanan na ng modernong pananaliksik ang alamat na iyon. Para sa karamihan ng mga tao, ang dietary cholesterol sa mga itlog ay hindi nagpapataas ng antas ng kolesterol sa dugo sa isang mapanganib na paraan. Sa katunayan, ang mga sustansya tulad ng choline na matatagpuan sa mga pula ng itlog ay kinikilala na ngayon bilang mahalaga para sa pagpapanatili ng koneksyon sa isip at kalamnan, mind-muscle connection na tumutulong sa iyong utak
na magpadala ng mas malakas at mas malinaw na mga senyales sa iyong mga kalamnan sa bawat paggalaw mo. Kaya kung ikaw ay umiiwas sa mga itlog o tinatapon ang pula oras na para pag-isipang muli ang gawin na iyon. Ang maliit na pang-araw-araw na pagkaing ito ay maaaring magtaglay ng mas maraming kapangyarihan upang protektahan ang iyong lakas at kalayaan kaysa sa anumang suplemento na makikita mo sa isang bote. At gayunpaman, sa kabila ng lahat ng magagawa ng mga itlog, bahagi lamang sila ng mas malaking larawan upang dalhin ang iyong lakas at pagbawi sa susunod na antas, lalo na habang natutulog at sa buong araw. Ang susunod na pagkain ay nag-aalok ng isang bagay na gumagana sa lahat ng oras. 6. Greek yogurt. Pagdating sa pagsuporta sa mga tumatandang kalamnan, mahalaga ang tiyempo. Hindi mo lang gusto ang isang mabilis na tulong. Gusto mo ng matatag at maaasahang suporta mula umaga hanggang gabi. Iyan mismo ang ibinibigay ng Greek yogurt na ginagawa. Itong isa sa mga pinakamahalagang karagdagan sa pang-araw-araw na dieta ng isang senior, sa halagang humigit kumulang $2.80 para sa isang 32 onsa na lalagyan ng plain full-fat Greek yogurt. Makakakuha ka ng halos 160 gramo ng mataas na kalidad na protina. Katumbas iyon ng humigit kumulang 1.75 bawat gramo, kapantay o mas mura kaysa sa karamihan ng mga protein powder, ngunit may mas malalim na nutritional depth. Ang nagpapabukod tangi sa Greek yogurt ay ang kombinasyon nito ng dalawang uri ng protina, whey at casein. Ang whey ay mabilis matunaw na nagbibigay ng agarang bugso ng amino acids sa iyong mga kalamnan, perpekto pagkatapos ng paglalakad, banayad na ehersisyo o kahit isang mahabang araw ng mga gawaing bahay. Ang casein sa kabilang banda ay mabagal matunaw na nagpapakain sa iyong mga kalamnan sa loob ng maraming oras. Magkasama bumubuo sila ng isang dual-action powerhouse na nagpapanatiling nourished ng iyong mga kalamnan matagal na pagkatapos ng iyong huling kagat. Ngunit ang mga benepisyo ng Greek yogurt ay hindi nagtatapos sa protina. Ang malapot na pagkaing ito ay naglalaman din ng mga live probiotics, mabubuting bakterya na sumusuporta sa panunaw, nagpapatibay sa iyong gut lining at nagbabawas sa uri ng pamamaga na madalas na nagpapabilis sa pagkawala ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang mga bagong pananaliksik ay nagpapakita kung gaano kalapit ang koneksyon ng bituka sa lahat ng iba pa, iyong immune system, iyong mood, kahit na ang iyong kakayahang mag-absorb ng mga sustansya. Kapag malusog ang iyong bituka, mas mahusay na gumagana ang lahat. At ang Greek yogurt ay gumaganap ng isang tahimik ngunit mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanseng iyon. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Tufts University, ang mga nakatatanda na kumain ng Greek yogurt araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng nasusukat na pagtaas sa lakas ng kalamnan at bilis ng paglalakad. Kung ikukumpara sa mga hindi kumain ng yogurt o sa mga kumonsumo lamang ng mga regular na uri, ang grupo ng Greek yogurt ay mas mahusay ang naging pagganap. Ikinonekta ito ng mga mananaliksik hindi lamang sa mataas na nilalaman ng protina, kundi pati na rin sa epekto ng mabagal na paglabas ng casein at sa epekto
ng pinabuting kalusugan ng bituka. Ang calcium ay isa pang mahalagang elemento. Habang tumatanda ang mga buto, nagiging mas marupok ang mga ito. Ngunit ang matibay na mga buto, ang balangkas na nagpapahintulot sa mga kalamnan na gumana ng maayos. Kung wala ang mga ito, kahit na ang pinakamalakas na kalamnan ay hindi ka mapapanatiling nakatayo. Ang Greek yogurt ay naghahatid ng isang solidong dosis ng calcium kasama ng mga B vitamins para sa enerhiya at metabolismo na parehong bumababa sa pagtanda ngunit kritikal sa pananatiling aktibo. Ang susi ay ang pagpili ng tamang uri plain full fat at walang asukal. Ang mga may lasa na yogurt ay madalas na naglalaman ng mga idinagdag na asukal na maaaring magdulot ng pamamaga sa iyong katawan at sumalungat sa iyong mga layunin. Ang taba sa full-fat yogurt ay tumutulong din sa iyo na makaramdam ng pagkabusog ng mas matagal at pinapabuti ang pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins tulad ng D at A na parehong kasangkot sa pagpapanatili at pagkumpuni ng kalamnan. At tulad ng marami sa mga pinakamahusay na pagkain, ang Greek yogurt ay walang katapusang maraming gamit. Kainin ito nang walang halo-ihalo sa mga prutas nuwes o isang patak ng pulot. Ihalo ito sa isang smoothie. Gamitin ito bilang topping sa sopas. Ihalili ito sa sour cream. Ihalo ito sa overnight oats. Anuman ang paraan na iyong piliin para i-enjoy ito, tiyakin lamang na ito ay isang regular na bahagi ng iyong linggo. Ang Greek yogurt ay hindi isang usong pagkain. Ito ay isang praktikal na pagkain. At kapag nagpapalakas ka sa mas huling yugto ng buhay, praktikalidad ang nananalo. Kailangan mo ng mga pagkain na gumagana kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Mga pagkain na banayad sa panunaw, mayaman sa magagamit na protina at abot-kayang kainin araw-araw nang walang pag-aalala. At ngayon dumating na tayo sa huli at pinakamakapangyarihang abot-kayang pagkain na mayaman sa protina sa lahat. Pinapakain na nito ang mga pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Gayunpaman, nananatili itong isa sa mga pinaka hindi nauunawaang pagkain sa estante. Ngunit kapag ginamit ng tama, naghahatid ito ng mas maraming kapangyarihan sa pagbuo ng kalamnan bawat piso kaysa sa anumang bagay na makikita mo sa tindahan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 7. Tuyong buto, dried beans. Kung merong isang pagkain na tahimik na naghahatid ng mas maraming lakas sa pagbuo ng kalamnan sa bawat sentimo kaysa sa anumang bagay sa iyong kusina, ito na iyon ang mga tuyong buto o beans. Simple, hindi kapansin-pansin at walang katapusang maraming gamit. Pinakain na nito ang mga henerasyon ng mga tao sa mga panahon ng paghihirap at kalusugan. At ngayon para sa mga senior na higit sa 60 na nagsisikap na manatiling malakas sa isang limitadong budget, ang mga beans ay maaaring ang nag-iisang pinakamatalinong pamumuhunan na maaari mong gawin. Sa halagang humigit kumulang 70 bawat kalahating kilo, nakakakuha ka ng halos 12 serving bawat isa ay puno ng 15 gramo ng protina mula sa halaman. Katumbas iyon ng mas mababa sa pecan bawat serving.
Ngunit ang tunay na nagpapabukod tangi sa mga beans ay hindi lamang ang presyo nito. Ito ay ang malakas na paraan kung paano nito sinusuportahan ang iyong mga kalamnan, iyong enerhiya, iyong bituka, at iyong pangmatagalang kalayaan, lahat ng sabay-sabay. Ang mga beans ay mayaman sa complex carbohydrates na nagbibigay sa iyong katawan ng pangmatagalang enerhiya. Hindi ang uri ng biglaang pagtaas ng asukal, kundi isang tuloy-tuloy na daloy ng gatong na nagpapanatili sa iyong paggalaw. Naglalaman din sila ng fiber, isang bagay na kulang sa maraming nakatatanda na hindi lamang sumusuporta sa panunaw, kundi tumutulong din na bawasan ang talamak na pamamaga. Iyan ang susi, dahil ang pamamaga ay isa sa mga pinakahindi napapansing sanhi ng pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Maaari kang kumain ng lahat ng protina na gusto mo, ngunit kung ang iyong katawan ay namamaga at overloaded, hindi nito magagamit ang protina na iyon ng mahusay. Tumutulong ang mga beans na baguhin iyon. Sa loob ng maliliit na butil na ito, makikita mo rin ang iron, magnesium, potassium at maging mga antioxidant. Sinusuportahan ng mga sustansyang ito ang mga pag-urong ng kalamnan, pagpapadala ng signal ng nervyos, hydration at pagbawi. Ang mga polyphenols sa mga beans ay gumagana sa likod ng mga eksena, pinapakalma ang pamamaga na kumakain sa lakas at unti-unting sumisira sa kakayahang kumilos. Ang resulta, isang mas sumusuportang panloob na kapaligiran para sa paglaki at pagpapanatili. Isang malaking pag-aaral sa Journal of Nutrition ang sumunod sa mga senior sa loob ng 5 taon. Ang mga kumakain ng beans nang hindi bababa sa 4 na beses sa isang linggo ay may mas malaking pagpapanatili ng kalamnan at kakayahang kumilos. Ngunit ang pinakanakakagulat na bahagi, na panatili nila ang kanilang kalayaan ng mas matagal na may mas kaunting pagpapaospital na may kaugnayan sa pagkahulog bali o kahinaan. Hindi sila mga fitness buff o health fanatic. Sila ay simpleng naging pare-pareho sa isang simpleng gawi, ang regular na pagkain ng beans. Ngayon, totoo na ang mga beans ay hindi itinuturing na isang complete protein, ngunit tandaan kung ano ang tinalakay natin sa lentehas. Ang iyong katawan ay hindi nangangailangan ng isang complete protein sa bawat kagat. Hanggat kumakain ka ng iba't ibang butil nuwes, pagkaing gatas o itlog sa buong araw, pagsasamahin ng iyong katawan ang mga amino acids na kailangan nito mula sa iba't ibang mapagkukunan. Hindi mo kailangang masyadong isipin. Kumain lang ng totoong pagkain sa matalinong mga kombinasyon at hayaan ang iyong katawan na gawin ang iba. Black beans pinto, beans, kidney beans, chickpeas, garbanzos, bawat uri ay may dalang kakaiba. Ang black beans ay lalong mataas sa antioxidants. Ang chickpeas ay nag-aalok ng bahagyang mas maraming protina bawat tasa. Ang pinto beans ay nagbibigay ng folate at fiber, at ang navy beans ay mayaman sa potassium, isang mineral na sumusuporta sa paggana ng kalamnan at ritmo ng puso. Ang pagluluto sa kanila ay hindi kailangang maging komplikado. Sa isang slow cooker o pressure cooker, maaari kang gumawa ng 1 linggong supply ng beans sa isang lutuan. Itabi ang mga ito sa ref o i-freeze ang maliliit na bahagi para sa madaling pagkain. Idagdag ang mga ito
sa mga sopas durugin upang gawing spread ihalo sa mga salad o ipares sa kanin kinua o barley para sa isang simple at nakakabusog na ulam. At kung ikaw ay isang taong nagsasawa sa pagkain ng parehong bagay, nang paulit-ulit ang mga beans ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Madali nilang sinisip-sip ang lasa. Isang linggo maaari silang maging Mediteraneo na may langis ng oliba at lemon. Sa susunod Meksikano na may kumin at dayap. Sa sumunod na linggo Indian na may luyang dilaw at bawang. Hindi ka magsasawa at ang iyong mga kalamnan ay hindi magugutom. Kaya kung ikaw ay nag-iisip kung posible ba kumain ng malusog magpalakas at manatiling mobile nang hindi gumagastos ng malaki, ito ang iyong sagot. Ang mga tuyong buto ang sukdulang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng isang sikat na pangalan o isang label ng suplemento. Kailangan lang nito ng pagiging pare-pareho. Yung simpleng plano ng aksyon. Ngayon, pagsamasamahin natin ang lahat ng ating natutunan at lumikha ng isang simple at makatotohanang plano ng aksyon na maaari mong simulang gamitin ngayon, anuman ang iyong budget, antas ng enerhiya o kasanayan sa pagluluto. Nakita mo na ang katotohanan. Ang pagbuo ng kalamnan sa iyong 60s, 70s o kahit 80s ay hindi nangangailangan ng mamahaling mga pulbos, walang katapusang mga tableta o mga biyahe sa mamahaling grocery. Ang pinakamabisang mga kasangkapan ay nasa paligid mo na tahimik na naghihintay sa iyong ref pantry o ilang pasilyo lamang sa iyong lokal na tindahan. Ang nagpapaiba ay hindi ang presyo sa iyong pagkain. Ito ay ang iyong pagiging pare-pareho. Magsimula sa 2 lamang sa mga pagkaing ito ngayong linggo. Magdagdag ng 1 lata ng sardinas sa iyong tanghalian. Ihalo ang Greek yogurt sa iyong almusal. Maglaga ng ilang itlog at itabi ang mga ito sa ref. Gumawa ng isang malaking batch ng sopas ng lentehas o isang simpleng chili na may black beans. Panoorin kung paano tumutugon ang iyong katawan, hindi lamang sa enerhiya, kundi sa lakas, katatagan at kumpiyansa. Kung ikaw ay gumagastos ng libo-libo sa isang buwan sa mga protein powder at mga handa ng pagkain, huminto ka sandali. Gawin ang matematika. Ang 7 pagkaing tinalakay natin ay madaling makakabawas sa iyong gastos sa protina sa kalahati o higit pa habang binibigyan ka ng mas mahusay na mga resulta. Tumutok sa pagbuo ng isang ritmo. Magtabi ng dilatang tuna at sardinas sa pantry para sa mga abalang araw. Magluto ng beans o lentehas tuwing linggo at i-freeze ang mga bahagi para sa linggo. Magkaroon ng cottage cheese o Greek yogurt para sa isang simpleng merienda. Mag-scramble ng ilang itlog sa umaga o kainin itong poached sa tinapay na may ilang kamatis. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging tuloy-tuloy. Sa loob ng ilang linggo, maaaring mapansin mo na mas malakas ang iyong mga binti kapag tumatayo ka. Mas matatag ang iyong mga braso kapag may binubuhat ka. Mas mahaba ang iyong mga paglalakad. Mas mahusay ang iyong balanse. Ito ang mga tahimik na tagumpay ng pagiging pare-pareho at mas mahalaga ang mga ito kaysa sa anumang pangako ng gym membership o suplemento. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Gusto kong iwan sa inyo
ang isang mahalagang aral. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay hindi isang mabilisang takbo. Ito ay isang marathon. Ang bawat maliit at tamang desisyon na ginagawa natin araw-araw, tulad ng pagpili sa masustansyang pagkain, ay isang puhunan para sa ating kalayaan, dignidad at kalidad ng buhay sa hinaharap. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kalamnan, kundi sa karunungan na piliin kung ano ang tunay na nagpapalusog sa ating katawan, isip at kaluluwa. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, kung may kilala kang maaaring nahihirapan sa lakas, gumagastos ng sobra o simpleng nalilito kung paano kumain ng maayos sa kanilang pagtanda, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa kanila. Minsan, ang isang maliit na pagbabago sa kamalayan ay sapat na upang baguhin ang buhay ng isang tao. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa kung alin sa mga pagkaing ito ang iyong paborito o kung mayroon kang sariling mga tip na nais ibahagi. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na talakayan. Narito kami upang samahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Dahil ang pananatiling malakas ay hindi lamang tungkol sa mga kalamnan. Ito ay tungkol sa pamumuhay sa iyong sariling mga termino na may kalinawan, kumpiyansa at kalayaan.